Okay, well, hi everybody. This is Robert Rice from Robert Rice Ministries, along with Mount Zion Tabernacle, United Pentecostal Church, Eta Mission. And here is another one of the open houses. It's a little bit larger. We got the kitchen here and their storage. We got a sleeping place here and a sleeping place over there. And look, they even have pictures of their children from school. This is what they live in. This is their life. And what we would like you to do is, if you can, donate. Donate. Funds for helping them, to feed them and clothe them. You can donate clothes to us. You can donate materials like cooking pots and pans. You know, something, that they can improve their life with. And that's all we're asking, is just reach into your heart and see what it is that you can do. And God will bless you for your giving to help in this mission. Praise God! Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos sa mga church. Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nalutanin ako, hindi kami para serbigan ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hindi ka na kami ako, ito mong na isa. Nagdagdag, ito kami ito, get bindisyonan na kami, Lord. Hindi talaga ako ginawa ko, kaya hindi na ako pinapatay ka na, Lord Jesus. Amen. Praise God, everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise God, para na kayo makaupo, mga kapatid. Praise the Lord. Grabe na-miss ko itong pulpit, mga kapatid. Na-miss ko ang Lambogan Church. Grabe talaga, ang ganda rin ng church natin, mga kapatid. Sobrang bait ng ating Panginoon. Nung last na uwi ko, mga kapatid, wala pa ang pinto. Basta wala pang pintura. Amen. But now, mga kapatid, grabe ang ating Panginoon. Last month lang yan, mga kapatid. Amen. Last month lang ako umuwi, pero grabe yung pinagbago ng ating church. May grass na rin tayo, mga kapatid. Amen. Nagamo lang kami yung bagyo. Praise the Lord. So, sino mauna, mga kapatid, na magipadoyak ka? Amen. Ikinaimbag iti Apo. Praise the Lord. Sa buong linggo, mga kapatid, alam mo maraming kabulihan na nagawa na naman ang ating Panginoon. So, ako na mauna, mga kapatid. Praise the Lord. Diyaman na iti Apo kakabsat, ikinaimbag na, amen. Darak pa rin dito yung kakabsat. Do yung uwit ko, mga kapatid, ay napaaga. Amen. Praise the Lord. Dahil hindi nagkabuna ko yung kakabsat, nabasa ka yung message ni ate, madanagan na ang puntan kakabsat. Amen. Kung nagawin ka man, pero nimat na kutong ni maman. Amen. Praise the Lord. And true enough, mga kapatid, pagka-uwi ko, nahulan ako, mga kapatid, from 56 to 45, mga kapatid. So, salamat pa rin sa ating Panginoon. Kahit ganun, mga kapatid, ay nandun yung gabay ng ating Panginoon, mga kapatid, at yung grasya ng Diyos. Hallelujah. Dami ng opportunities, mga kapatid, na pinalagpas ko na sabi ko, Lord, gusto ko na mag-abroad, kaya ko di pumano mo, di Pilipinas. Amen. Hindi yun pinayagan ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil alam niya na may mission pa tayo. Amen. And salamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, mga kapatid, at patuloy na maggabay. Amen. At pag-sustain, mga kapatid, sa ating pangangailangan sa ating sa araw-araw. Amen. To God be all the glory. Praise the Lord. Sino pa, mga kapatid? Praise God. Amen. Praise the Lord. Pretty celebrant. Amen. Praise the Lord. Praise God. Kaya kung nagtagyaman iti abong kapsat, magyaman na kiti para naiwan niya ako kanya kiti 28 years, mga kapatid, iti parang ko. Kaya nadanan ko iti way ka 28 na tawag kong kapsat. Iti Friday, mga kapatid, at the same time, mga kapatid, nag-graduate ni Aya ang kapsat. So pagyaman ako na iti abong kapsat, iti parang naiwan na kata kami ng gina. Tika naman na kapsat, iti na kami pinagyan iti abong kapsat. Kung babalikan ko yung sitwasyon ko ng last year, mga kapatid, na nandito ako na kumakanta, mga kapatid, nagka-testimony sa ating Panginoon, iti kinimbang na tibiyan ko. Sobrang ayaw, mga kapatid, iti niya, wala niya ako sa mga situation, mga
Praise the Lord. Palakpakan natin ating Panginoon mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So, nagpagabigat tayo ating kinamsat. Halaan naman tayo maglaway na ipaglalagay ang tinembag na politikyan ko. Tayo sumapag kapit ni Rabeti Huwebes Kakasat. Ang ganyan ang makabangunan ang pangkaslaan. Pati pa yung pinagsaulong kakasat. Kung magyaman ang pinapit ng tinembag na ta. Itibyan niya sa may kami kumadit ng umanak talaga makabangon ng tatami ay ni Ibiyan. Nakatulungan, hindi ba nag-reaking na panagkaya na tayo sa akin. Sinurot na sumilang na yung kwartong kakabsat. Kuna kanya nga, hindi naman dati imang na ko, unang kakabsat. Hana nga inilot, agor ka, na ang-pray na, unang kakabsat. Hindi ka man na dati ulog kakabsat. Ang kunawa, tanong nagiging bago ka, basta nakakabsat yung tarik nagdali yung kararan, kakabsat na kabigat. Okay, nanalain ka, nilay mo dahil na talagang palain ang pindaling karami. Dahil ako po. Mga tibigan, naging-tokat na nakabangon na, nakapagnanak mo, na sayang na sila nagiging kapsat ko sa kapsat. So, ano mo na ako, surang na naawatan na yung kararang yung ubi. Ako naawatan ko na, kanya ako sa kapsat, naawatan na. So, hindi na ako nagipagyanan ng kapsat. Tadigal na naman nga yung papasa dahil sa talaga diagnose na CUDMC kakapsat. Na-find out ka nga at hyperthyroidism to kakapsat sa exam puso. Tapos dapat pneumonia kakapsat. So, amok na daligin agas ka aramatan na ako Diyos sa mga agas kanya kakapsat. Yung di ka na nagkararag kayo kakapsat. So, hindi lang din na pag-iwanan kayo mga po. Isundin ki Gloria Gildayo. Praise the Lord. Sino pa mga kapatid ang may victory report? Praise God. At kumangag adi ko kakapsat. At kahit kumangag, amen. Praise the Lord. Yung pakmangag kakapsat adi 10 years ganda niya nakikita. Amen. Praise the Lord. Brother Paul, may mga testimony ka mga magpasit. Amen. Praise the Lord. God bless you. Nagdalaw na ako sa nagdalaw ako after 10 years medyo mentarigado na po nakaawit dito at least tantaan ko yun pintas kayo na mga amin ko ba ko yun pastor hindi yung tatlo ate tatlo doon pati tayo yan po sa kasi sa mga amoy kami ba or 2 weeks na po na tinatahan 2 weeks na tuloy na 10 years na naghahanap tuloy praise the Lord thankful lang lang mataka niya ako at naitiki times ko yan ko dadali na paglatay mabuti ang Panginoon kasi hindi naman niya wait siguro na mamatay pa ako kasi nakakain ako ng hipon hindi ko alam nung bawal pa ako sa hipon dito pa ako okay naman naman sa hipon pero nung dumatay ako sa akin after a few years mahal mo ng hipon and then may nag-react sa katawan ko naramdaman ko lang na parang sobrang sakit ng katawan ko umuwi ako sa bahay nalilo ako pagkalabas ko ng shower nawagan ko ulit yung ano yung kasi sobrang pati ng katawan ko
Hindi na ako makahinga. Sabi ko, magaling ko na ako sa emergency kasi hindi ko na kaya. Eh, buti na lang, malapit lang din naman ako sa hospital. Praise the Lord. Kagaya ng doktor, nakadalan kami ni Chay, good thing, you got here on time, tumahan ka. It's either you die, or just, we don't see you because your throat are almost closing in. Hintay tayo nila ang mga ang tingnan tayo pero napat ko na yung church din mas busy sa kapitya today ako na kanila ako absent kasi yung kanakban sa balik niya yung haba naman niya hindi na absent baka sakit good to see you all and bless you all. Amen. Praise God. Praise God. We were also glad to see you, Brother Paul, and Tita Edith, of course. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos na nakita ka ulit namin alive and well. Amen. Praise the Lord. Nawang naroon ka kamsa, tumakdar ka amin. Praise the Lord. And let us also welcome, syempre. Alaman mo tayo magkakamsa ni Brother Paul and Tita Edith. Amen. Let us welcome them, mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord, agyaman kami po Diyos pinaytuin sama o tayo ikikakap sa inyong hapon na kaduwami ng mga inaylayaw kaya agyaman kami na sulaw o Diyos kaya nakalitan pala yung lugar para makasok na agyaman kami wapo dawat may kahit patuloy mo marami ng kalwata o Diyos sa bukel ng mga wapo kulit bahay yan o Diyos may paano at kanayo ng pamilya na rural para sa pamilya. Sa kailang umawa, pagkakita ka nito, kaya marinalin ka nagsan, malapukin ka, babayin mo Diyos para may sa akin ang hindi tayo. Yaman kami, pinaninawa kami in Jesus' name. Amen. Praise God. Sa kagab kami nakapsat, nagtugod ay pala, and let us listen to a song, mga kapatid, na dedicate mga kapatid na sister. Tita Edith, mga kapatid, para sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord, everyone. Bear with me, kasi yung ngipin ko bago. So, pakinggan nyo na lang yung lyrics ng awit.
them and the sense na ibibigyan ng Panginoon sa atin. I just want to call the verse in here, or the verse in Lamentation chapter 3 verses 22 and 23 says, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not, and they are new every morning. Great is thy faithfulness." Amen. So I want us to sing a song to the Lord today, because God is always good to us, and He never failed us. Title of the song is "Being So Good." Sing with me and worship with me today. Amen. As we lift up the name of the Lord, because He inhabits the praises of His people, even for our clappings or for our singing, He will always inhabit it. Amen. Praise the Lord. I call you faithful, for the promises you kept, and never leave you meant. Lord, I'm so grateful. You're with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe, 'cause when I think of how you bless, how your hand never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. For every morning, for every open door, I know you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I know you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your
mga kapatid, napakaganda ng lyrics. Amen. Praise the Lord. So, palakpakan natin po yung ating Lord, mga kapatid. Praise God. Amen. So, tayo lahat po ngayon tumayong mga kapatid. And let us give up, mga kapatid. Praise God. So this is the last Sunday of Hallelujah. Even for me, the best working to Hallelujah.
This is the last Sunday of March ng birthday. Pwede na natin ibigay ang dalos natin para sa ating Panginoon na patapos na naman ang buwan na ito. Isipin mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo, sa buhay mo. As we sing this song, Banal mong Tahanan, you are free to worship the Lord.
Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Panaingatan tayo mga pinagpapala. Tayo ay iniingatan ng Diyos. Amen. Sa kanyang mga kamay, hindi niya tayo pinababayaan mga kapatid. Salamat sa mga testimony, sa mga awit, papuri sa Panginoon. Amen. Salamat sa mga encouragement sa bawat isa sa atin. At sa araw na ito, muli mga kapatid ay harap tayo sa salita ng aming Panginoon. Amen. So, without further ado, in the book of John chapter 11. Praise the Lord. Welcome sa ating mga kapatid na nagbakasyon, sa Eddie, Brother Paul, and Brother BJ. Salamat sa Panginoon na tayo nakasama sa araw na ito sa pagpupuli natin sa Panginoon. John chapter 11, Amen, verse 32, reading from verse 32 to 14. Amen. Praise the Lord. So utilize the screen. Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit and was troubled. And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see. Jesus wept. Then said the Jews, Behold how he loved him. And some of them said, Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not die? Right? Jesus therefore again groaning in himself, coming to the grave, it was decayed, and a stone lay upon it. 39, Jesus said, Take ye away this stone. Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he is dead, for hath been dead 4 days. And last verse, Jesus said unto her, Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Amen. Itong salita ng ating Panginoon, mga kapatid, sa ating binasa sa book of John. Ito yung pangyayari na kung saan ang best friend, mga kapatid ng ating Panginoon sa Kristo, si Lazaro ay namatay. Praise the Lord. Bago po umpisa ng ating pangaral, let's pray. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat po ang panal sa iyong mga salita na aming po nabasa. Ito, Panginoon, ay aming dinudulo bilang pagkain ng aming mga kaluluwa. Bigyan mo kami ng makalangit ng kaunawaan at karunungan na ibibihan namin ang minsan mo sa araw na ito. Marami po salamat ang iyong lingkod at po ay nagpapakumbaba lang sa mga aking makalupang bibig. Ang magsalita ayon sa iyong kalooban sa araw na ito. We love you and we praise you. In Jesus' name, Amen. Salamat natin ang ating Panginoon. And if you receive that, God bless us all around. And I'm going to preach the title, Amen. It's not over. Hindi pa tapos. Amen. Sa ating pong text sa araw na ito, mga kapatid, amen, kung ating susumain at iintindihin, dito nangyari na kung saan ang best friend ng ating Panginoon ay namatay. In verse 1, dito natin makikita na kung saan mayroong nagngalang Lazaro, Bethany, amen, na nandun bilang kapatid ni Mary at ni Martha, at dito nangyari yung isang sitwasyon, mga kapatid. At the same time, the Bible says, He is the best friend of our Lord Jesus Christ.
At kapag ikaw ay best friend ng ating Panginoon, talagang sobrang madikit ka sa Kanya. At kapag best friend ang pinag-uusapan, mga kapatid, amen, yung bagay na meron siya, yung bagay na kanya nararanasan, kumbaga, kung best friend mo ay makakaramdam ka din ng sitwasyon na kung saan, kung ang best friend mo ay nahihirapan din tayo. And yet to say, mga kapatid, na ang sitwasyon ay nangyari itong bagay na sa kanyang karamdaman ay nawala sa kanyang tabi ang best friend niya. Which is ang ating Panginoong Jesucristo ay kilala sa lugar na yan. Na kung saan ang ating Panginoon ay nagpapagaling siya sa lahat ng may mga karamdaman. Na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo, amen, hallelujah, ay nag-perform ng milagro sa lugar na yan. Nakikita yan ng mga tao. Nakikita amen ng mga Hudyo na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbibigay siya, amen, ng kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman. Pero isang bagay ang nangyari sa sitwasyon ito na kung saan ang kanyang kaibigan, ang kanyang best friend ay namatay. Kaya dito ba, kapatid, amen, minsan sinisisi tayo sa ating paligid. Bakit wala tayo? Bakit ganito? Bakit iniwanan natin? Amen, ang ating mahal sa buhay. Same at the life of the Lord Jesus Christ. Na kung saan si Mary, si Martha, amen, ay napag-isip nila na kung sakali kaya nakasama niya, amen, at nasa tabi niya ang Panginoong Jesucristo. Amen, hindi ba kaya matutuloy yung kamatayan ni Lazaro? Kaya sabi ni Martha, mga kapatid, kung nandito ka lang sana, amen, hindi sana nangyari ang kanyang karamdaman. Hindi sana namatay. Kung nandito ka lang sana yung best friend mo ngayon ay kausap mo pa rin. Pero isang bagay, mga kapatid, ang nangyari, hindi na niya nakita ang buhay, unagang ng buhay, nung bumalik ang ating Panginoong Jesucristo sa lugar na yan. At ang pangyayari nito, mga kapatid, amen, hallelujah, nagkaroon ng isang sitwasyon na kung saan hindi alam ng mga kapatid ni Lazaro, si Mary at si Martha, na kung saan ang sitwasyon nila ay nag-aalinlangan at nalulungkot dahil sa pangyayari si Lazaro ay namatay na at nailibing na ng 4 na araw. Kaya nung dumating na natin Panginoon, mga kapatid, amen, siguro hindi natin mapigilan na sabihin, amen, dahil alam natin na ating Panginoon Jesucristo ay gumagawa siya ng milagro. Kung ano sinabi siguro ni Martha, kung ano siguro nasa isip ng mga tao, pwede rin siguro yun ang naiisip natin. Dahil kung nandito ka lang sana, hindi nangyari yung kamatayan ng ating kapatid. And yet, the instruction, mga kapatid, amen, hindi nalalaman nung kapatid ni Lazaro. Dahil may mga plano ang Diyos sa ating mga buhay, na kung saan hindi natin nalalaman ng mga plano na yan. Amen, yung mga sitwasyon na meron tayo, naghihintay tayo ng instruction na galing sa ating Panginoon. Yung sitwasyon na meron tayo, naghihintay tayo ng direction na ibibigay ng ating Panginoon. Kaya sa buhay ni Martha at ni Mary, mga kapatid, hinihintay nila yung instruction ng ating Panginoon. Hinihintay nila yung direction na ibibigay ng ating Panginoon kung anong gagawin nila. Nung nakita nila ang ating Panginoon, mga kapatid at kaibigan, sinabi nila na kung nandito ka lang sana, wala sanang mangyayaring kamatayan ang iyong kaibigan. Pero sa Dusay, mga kapatid, amen, namatay si Lazaro. Pero hindi ba natin alam, amen, na ang ating Panginoon ay makapangyarihan? Hindi ba natin alam, amen, ang ating Panginoon ay gumagawa ng kanilang inalas na mga bagay? Kaya sabi ni Pablo, Ephesians chapter 3, verse 20, mga kapatid, ngayon sa Kanya, Kanyang gumawa ng lahat. Higit pa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, amen, ayon sa Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag meron tayong hinihingi, meron tayong iniisip sa ating Panginoon, yung mga bagay na yan, amen, kapag ilalagay
Kristo ay kaya ng buhayin sapagkat binanggit niya sa kanyang mga salita. Amen. He is the resurrection, mga kapatid. Amen. Na kaya niyang buhay ng patay. Kaya niyang gamutin yung mga karamdaman. Kaya niyang ibigay yung mga bagay-bagay na hindi kaya ibigay ng tao. Kaya ang Diyos, amen, makapangyarihan at kumikilos sa atin. Amen. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, yung ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Amen. Yeah, in the book of Ezekiel, pero isang tao doon, amen, Prophet Ezekiel, na kung saan, sa pamagitan ng kanyang pagbigkas, dahil sabi ng ating Panginoon, in the book of Ezekiel, the Bible of dry bones, sabi ng ating Panginoon, kausapin ko yung mga buto na yan. Mabubuhay yung mga buto. Mga kapatid, kung makapangyarihan ng Diyos, amen, wala po sana tayong pag-aalinlangan na kayang gawin ng Diyos yung lahat ng mga bagay na kung saan kagilala sa harapan ng mga tao. Dahil sa panahon ni Ezekiel, nung inutos ng ating Panginoon, kausapin mo lang yung mga buto na yan, kakayo ang mga yan, at magiging isang bulutong, at yung mga bagay na yan, ipapakita ko kung sino ako sa harapan ng mga tao. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, sumampalataya lamang tayo. We need to prophesy, amen, sa harapan ng ating Panginoon. Kapag tayo nagbibigkas ng pananalita, kung magsasalita ka, maayos ang mga sitwasyon. Hindi pa tapos yung mga bagay-bagay, mga kapatid, amen. Hindi pa tapos ang laban para sa iyo. Kung meron kang nararamdaman, meron kang kapighatian, meron kang pagsubok sa buhay, I tell you, hindi ka mananatili sa bagay na yan, sapagkat ipapakita ng Diyos na iyong pinaglilingkuran kung sino siya sa buhay mo, na kaya ng paguhin ng mga bagay-bagay na meron tayo na ating hinihingi sa ating Panginoon. If you can speak, your situation will be sorted. And it's not over for you. Pag sinabi mo, mga kapatid, at kapag ikaw ay nagsalita, maayos ang isang sitwasyon. By your faith, amen, and by our belief, amen, ipapagkaloob ng Diyos yung mga bagay na yan. In the book of Luke, chapter 8, merong isang tao doon na nagngalang Jairus. Nung nalaman niya ang ating Panginoon sa Kristo ay dumarating sa lugar na yan. Si Jairus, amen, hindi nagdalawang isip na lapitan ng ating Panginoon. Because Jairus knows who is Jesus Christ at that time. Alam niya kung sino siya, nababalitaan niya, naririnig niya na mayroong nagngangalang Jesus na kaya niyang bumuhay ng patay. May nagngangalang Jesus na kaya niyang magmilagro. May nagngangalang Jesus na kaya niyang palakarin ng mga pilay. May nagngangalang Jesus na kaya niyang gamutin ng may mga kitongin, mga kapatid. May nagngangalang Jesus na kaya niyang gamutin yung mga bulaga. Yung nalaman ni Jairus, mga kapatid, sabi niya, puntahan ko ito dahil ang anak ni Jairus, amen, hallelujah, at 50-50 na yung kanyang buhay. Sabi ng Biblia, si Jairus ay pinuno ng sinagoga. Si Jairus ay isang kilalang tao. At dumating yung time na yung kanyang nag-iisang anak na babae. Amen. 50-50 na yung kanyang kalagayan. Mamamatay na. Amen. Kaya nung nilapitan niya ng ating Panginoon, sabi niya, Panginoon, sabi niya, yung anak ko, baka pwede mong gamutin yun. Dahil naghihingalo na yung anak kong nag-iisang babae. At yung anak ko yun, sabi niya, baka mamamatay. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoon in that time, hindi niya pinansin si Jairus. Ang pinansin niya yung babaeng gumagapang na inaalasan na ng dugo. Pero hindi nawala yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Sa faith ni Jairus na nanatili pa rin. Amen.
Amen. Na ginagawa ang ating Panginoon ng milagro sa kanya yan, may isang nagbalita sa kanya na ang sabi niya, yung anak ni Jairus ay patay na. Kagagaling ko lang doon sa bahay na yun, wala na yung anak ni Jairus. Mga kapatid, amen, dito pinatunayan ng ating Panginoon sa mata ng mga Hudyo. Dito pinatunayan ng ating Panginoon Jesucristo na siya yung makapangyarihan sa lahat. Dito niya pinatunayan, mga kapatid, amen, na si Jairus, nakikita niya kung sino yung kanyang kaharap, mga kapatid. At yung bagay na yan, nung sinabi ng ating Panginoon, maniwala ka lang, manampalataya ka lang, yung anak mo hindi yan namatay, yung anak mo mabubuhay yan, yung anak mo gising yan, mga kapatid at kaibigan, sa buhay natin, yung mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, yung mga bagay-bagay na kung saan imposible sa tao, sa harapan ng ating Panginoon, nothing shall be impossible, even the dead, mga kapatid, kahit na yung kamatayan, kayang buhayin ng Diyos, kahit yung patay na, kayang buhayin ng Panginoon, and yet sa buhay natin bilang mananampalataya, meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga problema, meron tayong mga karamdaman, mga kapatid, but I tell you, it's not over. Meron tayong Diyos na kayang pagawin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. That everyone thought it was over for Jairus' daughter. Sabi ng tao, patay na yan eh. Hindi na mabubuhay yan. Take note, maraming beses na gumawa ng milagro ang Panginoong Jesucristo. Even in the old times, ang ating Panginoon pumikilos. Amen. Sa kanya yan, marahil sa buhay ng mga tao noon, naniniwala sila. Pero mas maraming hindi naniniwala sa kanya. Sa kanya yan, marahil may mga nagdadalawang isip. Even us in our church. Minsan nagdadalawang isip tayo. Kaya kayo gawin ng Panginoon yung bagay na yan? Kaya kayo gawin ng Diyos yung bagay na yan? Saan tayo kukuha? Saan tayo humingi? Saan tayo kukuha ng sponsor? Saan tayo maghahagilap ng lindo? And sometimes our mindset, mga kapatid, amen, nililimitahan natin ang kapangyarihan ng Diyos. And you know, church, mga kapatid, kapag ang Diyos ang kumilos, I tell you, hindi natin kayang sukatin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. When God is safe, mga kapatid, mangyayari yan. Kapag pinahintulutan ng Panginoon, mangyayari yan. Kapag sinabi ng Panginoon, mangyayari yan. Because we have a God. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Even the time of Daniel, everyone thought it was over for Daniel. Sabi ng mga tao, yung mga nagsiselos kay Daniel, mga kapatid, amen. Sabi nila, utusan natin yung hari na gumawa ng isang batas para yung pananalahin ni Daniel, yun yung magiging litsa ng kanyang kamatayan at mawawala dito sa kahanan ng Babylonia. Tingnan ninyo ang tao. Kapag ang tao ang kumilos, gagawa yan ang kasiraan niya sa kapwa niya. Hello? Sabi ng mga nasa paligid niya, gawa natin ang paraan para si Daniel ay mailalagay sa kanyang kamatayan. At I tell you, mga kapatid, para kay Daniel, hindi pa yun yung kanyang katapusan. Gumawa sila ng istorya patungkol kay Daniel para ang batas, amen, na pinamumunuan ng Babylonia ay mangyayari para kay Daniel. But sad to say, amen, yung kagustuhan ng mga tao, pag ayaw ng Diyos, hindi po mangyayari yan. Pagkasama mo ang ating Panginoon, kahit pa anong sabihin ng tao sa iyo, kahit anong kasinan pa ng tao sa iyo, kahit anong pang-aapak pa ng tao sa iyo, darating at darating yung time kapag ikaw ay nakakapit sa presensya ng Panginoon,
Sinabi nila, Daniel was thrown into the lion's den. Pero nung sabi ng ating Panginoon, but God did not say it was over for him. Yung sinabi ng Panginoon, hanggang doon na lang sa Daniel. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Sa panahon na yan, marunong nang mag-ayuno ang mga leon. Hindi sila marunong kumain sa time na yan. Nung nandun si Daniel, salamat sa Panginoon ng mga leon, ay takdang araw ng kanilang pag-aayuno. Bawal kumain. And the Bible says, the angel comes, amen, to the lion's den to shut up the mouth of those lions who wants to eat him. Ito po si Daniel. Ito pala yung panahon na nag-aayuno ang mga leon kapag anak ng Diyos ang dadalhin sa mga leon. Kaya ngayong sitwasyon, mga kapatid, amen, may isang African Christian. Itong African Christian, mga kapatid, hinahamon ng leon. Takbo ng takbo, nandiyan na yung leon! Nung dadakain na ng leon, lumubod itong African. Sabi niya, Lord, turuan mo na ang leon na ito ay maging Christian. Hindi sinakma. Nung dumilat siya, nakapitin yung leon. Sabi ng Kristiyano, sinagot na ng Panginoon yung kanyang aking panalangin. Hindi na niya inuloy yung kanyang bibig dahil nakapikit na siya. Yun pala yung nakapikit na nanalangin. Sabi niya, Lord, bless this food that you prepared for me. Mali kasi yung panalangin niya eh. Sabi niya, convert na maging Kristiyano yung yun. Salamat at yung yun na convert. Marunong na siyang manalangin. Sa buhay natin mga kapatid, marami tayong mga pinagdadaanan. But I tell you, it's not over for us. May mga rason na kung saan pinanghihinaan tayo. May mga karamdaman tayo nagpapahina sa ating pananampalataya. May mga kaisipan tayong pinanghihinaan na tayo ng loob. But I tell you, it's not over for us. Dahil mayroon tayong Diyos na tatawagin at mag-iingat at kagabay at tutulong sa bawat pananampalataya naniniwala sa Kanya. Even if God is ours, kapatid, amen, this thought, it would be over for Shadrach, Meshach, and Abednego. But I tell you, God said it was not. Hindi pa yan ang kalagayan ng tatlong kabataan na yan. Minsan mga kapatid, nililimitahan natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Salamat sa provision ng Panginoon. Ang akala natin ay mawawala na tayo, mabubura na tayo sa mundo. Ngunit, ang ating panalangin sa altar na ito ay nananatiling nakapreserve sa harapan ng ating Panginoon. Yet the people say it's over. But I tell you, God says it's not over for you. Yes, yung mga tao sa paligid mo, katapusan mo na. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa. Sa araw na ito, mga kapatid, amen, sa panahon ni Nebukadnezar, alam niyang mamamatay na yung hindi marunong sumapa sa kanya. Alam niyang ipupunin sa mga kapatid sa isang hurnuhan yung tatlong ito. Pero ang sabi ng ating Panginoon, I will go with you. Even in that hurnuhan, mga kapatid, sabi ng Panginoon,
almusal. Sabi niya, 5 lang sila. May binasok sa tulungan. Bakit 4 na sila ngayon? Hallelujah. Isang sitwasyon na napakahirap paniwalaan. Pero totoong nangyari dahil kasama nila ang Diyos. Sa panahon, mga kapatid, amen. Yung time na nangyari kay Brother Dave, na nadisgrasya, nabundol siya ng sasakyan. Nung pinento ko kay Pastor Ben, sabi ni Pastor Ben, did you know, sabi niya, na mayroong angel na humahawak sa ating mga anak dahil nananatiling tayong lumuluhod at nananalangin para sa kanila. Yes! Sabi niya, kahit na tumansig yung batang yan, sabi niya, hindi mo ba naisip na ang anghel ng Panginoon ang umaalalay sa kanila? Sa panahon na may mga disgrasya, mayroong anghel ng Panginoon na makapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Yet the Bible says, it's over for him, but God says, it's not over! Hallelujah! Eh sa buhay natin, mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Bilang isang mananampalataya, tuloy lang yung ating ginagawa bilang naglilingkod sa ating Panginoon. Minsan, mga kapatid, sa tayo na tayo'y nawawalan. Amen. Darating yung kawalan, crisis, sa panahon natin ngayon. Sobrang crisis na nangyayari. Baka darating yung time na may mag-uudyo sa atin. Katulad ni Job, na-miss ko yung kanyang asawa. Kinausap niya, sabi niya, Job, hindi na yan ang maganda yung nangyayari sa buhay mo. Patay na yung mga anak natin. Patay na yung mga pahayupan natin. Wala na tayong gagamitin. Wala na tayong kayamanan. Job! Baka mas maganda ito. Sumpayin mo na lang yung Diyos mo. Baka sa sobrang crisis na ng buhay natin, mga kapatid, may mag-uudyok na sa atin. Huwag ka na magsimba, mahal ang luto, mahal ang gasolina. Mga kapatid, maraming nag-uudyok sa atin. Huwag ka na pumunta sa simbahan. Yung isang litro, isang lang ulam pa yan. Sayang yung pera mo. Sabi ng asawa ni Job, curse your God. Kasi pinapagsak ka. Amen. Sana hindi maisip ni Sister Rosio na sa kanyang pagka-lost weight ay iisipin niya pinabayaan niya ang Panginoon. Lagi kong ginagamit ang kanyang buhay, ang kanyang testimonya. May maraming taong namumudya sa simbahan nito sa tayong natatanggapin mo ang ating Panginoon sa Kristo. Sana hindi darating, Sister Rosie, na sabihin mo, iwanan ko lang Diyos, bakit meron akong karamdaman ngayon? Bakit ang dami ko nang nararamdaman? Noon pa, nag-umpisa nakilala ko ang Panginoon, sinasabi na nila, anong religion ang napasukan ko? Anong pananampalataya ang napasukan ko? Pero I tell you, hallelujah, sa araw na ito, nasa tamang inyong pananampalataya tayo, mga kapatid, dahil pinapakita na ng Diyos kung sino siya sa ating mga buhay, kung sino siya ilan sa ating pamilya, kung sino siya yon sa ating mga kaluluwa. Amen. Sabi ng asawa ng Job, just curse your God and die. But the Lord says, amen, it was not over. Hallelujah. Yes! It ain't over!
manatili ka. Dahil hindi pa tapos yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. When everyone else has concluded that is finished, do not agree quickly. Dahil alam natin na mayroon tayong Diyos na nilalapitan, mayroon tayong Diyos na nangyayakap, mayroon tayong Diyos na pinaglilingkuran. Kahit masabihin ng tao, it is your business, it's over for you. Wala ka ng pagpapala, wala ka ng kagalingan, wala ka ng milagro, wala ka ng blessing sa'yo. I tell you, it's not over. Meron tayong Diyos na kaya ng baliktarin yung pananalitaan ng mga tao. Challenge yan sa atin. And this is our testimony in our church. Lagi kong sinasabi yan, pinapangaral, para mapuksan yung ating pangunawa na mayroong totoong Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito. Mayroong totoong Diyos na kaya niyang gumawa ng kagilagilalas. Mayroong totoong Diyos na kaya niyang i-provide yung mga bagay-bagay na meron tayo ngayon. Because our God is a great God. Sabi na ng isang kapatid natin, it is a blessing, amen, sa mga kapatid natin. Sabi niya, Pastor, may nagbigay, may magbibigay, may magsusupply, amen, sa ating mga kapatid natin. May tutulong sa kanila. Sabi ko, well and good. Sabi ko, meron silang 10,000 ibibigay monthly. Hallelujah. Bisan po kayo sa mga aktas niyo. And that's our prayer. Amen. Kahapon yung prayer namin kung pagkatapos ng service doon, bless ng Panginoon. Amen. Nagbigay kami ng pagpasimento doon sa pinaka-altar nila doon. Amen. Nagbigay kami ng pang-apat. Pero we believe God will provide. And yet the answer is on the time. Amen. Hallelujah. Sino magsasabing hindi kilala ng Diyos yung mga tao yun? Dahil maitim sila. Dahil wala silang malawak na actually sila yung pinakamayaman. Sa kanila yung bundok. They can treasure. Pero sa sobrang pagmamaliit ng mga tao, unti-unti sila inaanak ng Diyos. Sinasabi ng tao is you're over. But God says, it was not. Dahil meron pa akong pagpapala sa Kanya, sa kanila. Meron pa akong gagawin sa kanila. Yes, everyone else has concluded that is finished. But don't agree quickly. Amen. When people come over, God may still be working on you. May mga karamdaman ka man. Mahirap man ang nakabutyan. Problema ka sa buhay. Relasyon na hinahanap. Mahirap lumasin. Pamilya na hindi ligtas. I tell you, church, do not agree quickly. God is still working on you. God is still working on us. Kumikilos ang Diyos palagi. Gumagawa ng kapanaanan palagi. Ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, but look close. It's broken and delayed. Hallelujah. But it's not final. Until God Himself spake the final word. Kung wala kang naririnig na mamamatay ka na, huwag kang maniwala sa bulong-bulong ng kapwa mo. Kaaway ka, binabali ng Panginoon. Sabihin siya, Sister Lucy, isang linggo ka na lang. Hallelujah. Did you know
mo sa akin. But, hanggat walang salita ang Diyos, huwag kang maniwala. Dahil merong gagawin ng Diyos para ipakita niya pagdating ng araw, kakainin nila yung mga sinasabi nila na meron tayong Diyos na buhay. Ang Diyos na pinaglilingkuran na kaya niyang gawin lahat sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya niyang ayusin yung mga problema. Kaya niyang kamutin ang mahirap kamutin ng tao. Kaya niyang ayusin ang mga sitwasyon na napakahirap harapin. Because we have a God na makapangyarihan sa lahat ng bagay until God Himself speak the final word. Huwag kang maniwala. Pag gusto mapit ka sa Panginoon, it's not over until God says it's over. Until the Lord says it is not over for you. I will bless you. Hanggang sinasabi yan ng Diyos na hindi pa tapos, manatili ka sa ating Panginoon. Huwag mo natin pahin. May bulong ng Diyos sa'yo na tapos ka na. Ang hintayin mo kung ang pagpapatuloy ko ba ito ay mananatiling hahawakan ako ng Panginoon. Sabi ni Martha, Lord, it's 4 days. Mabago na kasi, verse 3. Nandun sa kuweba. Nagdamunan na ng bato. Sabi ng Panginoon, nasaan siya? Andun. Nakalibing na. But you know, church, nung sinabi ng mga Hudyo, sino itong taong ito para sabihin at puntahan yung nailibing na at bubuhayin niya? Sino itong mga taong ito? Amen.